Bible, John chapter 11. Kaya buksan po natin sa Biblia, sa 1 po, Kapitulo 11. John chapter 11, Sa 1 po, Kapitulo 11. verses 1 to 11. Talata 1 hanggang 11 po. With Brother Ian, we will read alternately. Kaya basahin po natin ang salitan. Verse 1, noon ay mayroong isang tao na may sakit, si Lazaro na taga Betania, ang nayon ni Maria at Marta na kanyang mga kapatid. Kaya't ang magkapatid na babae ay nagbalita kay Jesus, Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit. Mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayong muli sa Judea. Sumagot si Jesus, hindi ba ang maghapon ay may 12 oras, ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Verse 11, pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. And verse 25 and 26, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, at sa akin, bagamat siya'y mamatay ay mabubuhay, ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Every Sunday, we study the book of John. Kaya linggo-linggo po, ating pong pinag-aaralan yung aklat ni Juan. The chapter 1 says that Jesus came to this world as a form of man. Kaya sinasabi sa Kapitulo 1 na si Jesus ay pumarito dito sa sanlibutan sa anyo ng tao. And the chapter 2, Jesus give us the true joy. At sa Kapitulo 2 naman po, tumutukoy ito na si Jesus yung nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. And chapter 3, Jesus make the people born again. At sa Kapitulo 3 naman po, si Jesus po yung nagbibigay sa tao na maipanganak muli. And chapter 4, Jesus is the fountain of the living water. At sa Kapitulo 4 naman po, na si Jesus daw po dito yung bukal mula sa tubig na buhay. And chapter 5, Jesus give us the true rest. At sa chapter 5 naman po, si Jesus po yung nagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. And chapter 6, Jesus is the bread of the eternal life. At sa chapter 6 naman po, si Jesus po yung tinapay ng buhay na walang hanggan. And chapter 7, Jesus is the water of eternal life. At sa chapter 7 naman po, si Jesus naman din po yung tubig ng buhay na walang hanggan. And chapter 8 and chapter 9, Jesus is a light. At mula po sa chapter 8 hanggang chapter 9, si Jesus po yung liwanag. And chapter 10, Jesus is the narrow gate and the shepherd. At sa chapter 10 naman po, si Jesus po yung makipot na pintuan at yung mabuting pastol. And chapter 11 says, Jesus is the resurrection and the life. At sabi naman po sa chapter 11, si Jesus po yung muling pagkabuhay at ang buhay. So through the raising of the dead Lazarus from the death, Jesus taught this lesson. Jesus is the resurrection and the life. Kaya nga po sa pamamagitan po ng pagbuhay muli kay Lazaro mula po sa mga patay, tinuro po ni Jesus yung aral na ito na si Jesus yung muling pagkabuhay at ang buhay. So today, we're gonna learn the lesson in John chapter 11. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung mga aral na nandito po sa 1 Kapitulo 11. The Maria and Martha and the Lazarus, they are family. Kaya si Maria, si Marta at si Lazaro ay mga isa sa pamilya.
Then the Martha treated Jesus, At si Marta po, siya po yung nag-asikaso kay Jesus. and Maria offered the costly oil to Jesus. At si Maria naman po yung nagganto kay Jesus ng mamahaling pabango. That's why Jesus, Jesus loved this family, Kaya nga po, minamahal po ni Yesu Kristo yung isang pamilya na ito. because they really followed Jesus in the faith. Dahil kanila po talagang sinundan si Yesu Kristo sa buhay pananampalataya nila. But Jesus heard that the Lazarus, the brother of Maria, is sick. Pero narinig po ni Jesus na si Lazaro, yung kapatid pong lalaki ni Maria, ay may sakit. So the Martha, sent the people to call Jesus. Kaya nga po si Maria at si Marta, nagpasugo po sila ng tao upang tawagin si Jesus. But Jesus didn't go. Pero hindi po siya pinuntahan ni Jesus. Intentionally, Jesus stayed 2 days more. Sinadya po talaga ni Yesu Kristo na manatili pa sa kinalalagyan niya ng 2 araw. He waited until Lazarus died. Inantay niya po yung kamatayan ni Lazaro. When he died, Jesus visited him. At nung namatay na po si Lazaro, doon pa lamang po siya bumisita. And Jesus said, move the tomb, At sinabi ni Jesus, take away the stone. sinabi ni Jesus na alisin ninyo yung bato. And Jesus called the Lazarus, Lazarus, come forth. At tinawag ni Jesus si Lazaro na, Lazaro, lumabas ka. And the Lazarus resurrected and came out the tomb. At muling nabuhay po si Lazaro at lumabas po siya mula sa libingan. Then Jesus says, loose him and let him go. At sinabi ni Yesu Kristo na pakawalan ninyo siya kalagan ninyo siya at pakawalan. So by raising the dead Lazarus, Jesus teach that he is a resurrection and the life. Kaya nga sa pamamagitan po ng pagbuhay muli kay Lazaro mula sa mga patay, itinuro po ni Yesu Kristo dito yung aral na si Jesus yung muling pagkabuhay at ang buhay. So today, we will learn the important lesson. Here, the verse 4, Jesus explained the reason why Lazarus is sick. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung napakahalagang aral. Dito po sa talatang 4, sinabi ni Yesu Kristo na si Lazaro ay may sakit. The verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nang ito ay marinig ni Jesus, ay sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikululuwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. People think that when they are sick, it's not blessing. Iniisip ng mga tao na kapag nagkasakit sila, ito ay hindi pagpapala. People think that's unluck. Iniisip nila na yun ay sumpa. And when they lose the job, when they have the financial loss, they think it's not blessing. Iniisip din nila na kapag nawalan sila ng trabaho o kaya kinulang sila sa pera, iniisip nila na hindi yun pagpapala. So like this, when the Lazarus was really seriously sick, the people thought that is not blessing. Gaya po nito, yung mga tao, nung nalaman po nila na si Lazaro ay may sakit, inisip nila na hindi yun pagpapala. But Jesus clearly says, through this sickness, the Son of God may be glorified through it. Pero pinaliwanag po ni Yesu Kristo na sa pamamagitan po ng sakit ni Lazaro, yung anak ng Diyos ay luluwalhatiin sa pamamagitan niya. So whether people are healthy or sick, there must be the God's plan. Kaya malusog man o may sakit po yung tao, maaari pong merong kalooban po yung Diyos para doon. Please bookmark here and let's look at John chapter 9. Lagyan po natin dito ng tanda at buksan po natin sa 1 kapitulo 9. When the people ask about the blind, Jesus said verse 3. Kaya nung tinanong ng mga tao tungkol dun sa pinanganak na bulag, sinagot niya po yung sa talatang 3. Why this man is born as a blind? Tinanong si Jesus na, bakit pinanganak siyang bulag? Is it because of sin? Dahil ba to siya nagkasala siya? Then Jesus answered, verse 3, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Kaya sinabi ni Jesus sa talatang 3, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. So sometimes we are healthy Kaya if that is the will of God. Kaya di ba minsan, tayo po'y malusog, pero yun po'y kalooban ng Diyos. Sometimes we are sick if that is will of God. At minsan din po tayo po'y may sakit kung yun po yung kalooban ng Diyos. Let's look at the 2 Corinthians. Please bookmark here. Let's look at the 2 Corinthians chapter 12. Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa 2 Korinto, kapitulo 12. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sa talatang 9 po.
The verse 8 first. Verse 8, would you read? Verse 8, 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. The Apostle Paul had the eye sickness. Kaya nga po si Apostol Pablo, meron po siyang karamdaman sa mata. But, so that's why he prayed 3 times Kaya nga to po, be healed. kaya nanalangin po siya ng 3 ulit para gumaling. Actually, Apostle Paul healed so many people. Sa katunayan po, si Apostol Pablo, di ba, napakarami po niyang pinagaling ng mga tao. And he even raised the dead man. At kaya niya, at ginawa niya rin pong buhayin muli yung isang patay. But he couldn't heal his sickness. Pero hindi niya po kayang pagalingin yung kanyang sariling karamdaman. It means the power is not in him. Kaya ibig sabihin po nito na yung kapangyarihan kumikilos sa kanya ay hindi kanya. Power is in the hands of God. Kundi yung kapangyarihan ay mula sa kamay ng Diyos. That's why, according to the will of God, his sickness was the will of God. Kaya nga po may kita natin dito na yung kanyang karamdaman ay kalooban ng Diyos. That's why even though he prayed 3 times, God didn't allow. Kaya kahit nanalangin po siya ng 3 ulit, hindi po pinintulit ng Diyos. The verse 9, God said to Apostle Paul, "My grace is sufficient for you." Kaya sa talatang 9, sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. So please don't misunderstand about God's will. Kaya pakiusap po, wag sana tayo mamali ng pagkaunawa tungkol po sa kalooban ng Diyos. We cannot say only when we are healthy and no problem in our life, that God is helping me and that is the will of God. We cannot say that. Kaya wag po natin sasabihin na dahil sa malusog yung kalusugan natin o wala problema sa buhay natin, na yung Diyos tinutulungan niya tayo. Hindi po dapat natin yung sabihin. Sometimes we are sick and sometimes we lose the many things. That can be also will of God. Kasi di ba pwede tayo magkasakit o kaya maraming bagay na mawala sa atin. Pero yung bagay din po na yun ay kalooban din po ng Diyos. So the Lazarus is sick and finally he died. That was will of God. Kaya dito po si Lazaro, siya po yung may sakit at sa kaulihan ay namatay at yun po yung kalooban. Because through the death of Lazarus, Jesus can teach He is a resurrection and life. Kasi po sa pamagitan po ng kamatayan ni Lazaro, maaari pong may turo na ni Jesus na siya po yung muling pagkabuhay at ang buhay. Let's go back to John chapter 11. Balikan po natin sa 1 Kapitulo 11. Verse 5 Sa talatang 5 po, and 6, would you read? mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya ay nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. So Jesus stayed 2 more days. Kaya nga po si Jesucristo ay nanatili ng 2 pang araw. Actually, Jesus waited until Lazarus died. Sa katunayan, inantay lamang po ni Jesucristo na mamatay si Lazaro. Then Jesus said, the verse 7, then after this, he said to the disciples, let us go to Judea again. Kaya sinabi ni Jesucristo sa talatang 7, pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayong muli sa Judea. So Jesus knows the best way and best thing and best timing. Kaya dito po, si Jesus po, alam niya po yung mainam na paraan, mainam na daan, at mainam na oras. We think when we are healthy only, that's the best thing. Kasi di ba iniisip natin na kapag malusog tayo, yun lang yung mabuting bagay. But sickness and death is also best things to Lazarus. Pero yung kamatayan at yung sakit at yung kamatayan ay mabuting bagay para po kay Lazaro. And people think Jesus, when he heard he is sick, immediately the people want Jesus to visit him immediately. Kaya nung nalaman ng mga tao na may sakit si Lazaro, yung mga tao inisip nila na dapat bisitahin ni Jesus si Lazaro ng mabilisan. But Jesus knows the best time. Pero si Jesus po, alam niya po yung mainam na oras. So even in our life, sometimes we are so short-tempered. Minsan din po sa ating pong buhay, tayo po'y maiksi lang yung pasensya. We cannot wait. Hindi tayo marunong magantay. Lord, I want this now. Panginoon, gusto ko na to ngayon. But if that is not God's time, we have to wait. Pero di ba kung hindi naman po yun yung oras ng Diyos para sa atin, dapat tayo magantay. And we want this one, but when God think that is not the best things,
God doesn't give us. Gayun din, gusto natin yung bagay na to, pero kung alam ng Diyos na hindi yun yung mabuting bagay para sa atin, hindi po yung binibigay ng Diyos sa atin. So we have to wait until God's time. Kaya dapat tayo makapag-antay hanggang sa dumating yung oras ng Diyos. Maybe all mothers group already know the best time of cooking the rice. Kaya maaari yung mga nanay dito, alam na nila kung kailan yung mabuting oras para magluto ng kanin. When we turn off the fire so quickly, the rice is not cooked yet. Kaya 'di ba kapag po yung pag pinatay natin agad yung apoy sa pagluluto, yung kanin po ay malata. But if we cook more, it's burnt. At kapag nasobra naman tayo sa luto, ito ay masusunog. So there is best time to turn off. Kaya merong mainam na oras bago ito patayin. So God knows the best time Kaya gayon to design our life. Kaya gayon din po, alam po ng Diyos yung mainam na oras para pagpasyaan yung ating buhay. But if we don't have the faith to God, we cannot wait. That's why we ruined our Christian life. Pero kung hindi po tayo pero kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo marunong mag-antay, kaya nasisira yung ating buhay Kristiyano. So look at the life of Abraham. Tingnan niyo po yung buhay ni Abraham. He didn't wait until God gave him the Isaac. Kaya hindi po siya nakapagantay hanggang sa ibigay ng Diyos sa kanya si Isaac. That's why he slept with the servant Hagar and have the Ismail. Kaya nga po, siya po'y sumiping sa kanyang aliping babae niya na si Hagar, kaya ipinanganak niya po doon si Ismael. And Jacob, he didn't wait until God gave him the Joseph. Ganon din po si Jacob, hindi niya po inantay na ibigay sa kanya si Jose. That's why he slept with the maid Bilhah and give birth the Dan. Kaya siya po'y sumiping sa isang aliping babae na si Bilha, at kanya pong ipinanganak si Dan. Dan. Oh. That's why they have many trouble in their life. Kaya nga 'di ba, napakarami pong kaguluhan sa kanilang buhay. We have to wait until God's time. Kaya dapat po tayo magantay hanggang sa dumating po yung oras ng Diyos. Sometimes, because we don't wait, we get angry to others. Minsan dahil hindi tayo marunong magantay, nagagalit tayo sa iba. Let's look at the Proverbs chapter 14. Tignan po natin sa Kawikaan, Proverbs chapter 14 verse 29. sa Kawikaan po, Kapitulo 14, sa talatang 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang makupad sa galit ay may malaking kaunawaan, ngunit ang madaling magalit ay nagbubunyi ng kahangalan. Yes. He who is impatient, exalt folly. Kaya nga sabi, ang madaling magalit ay nagbubunyi ng kahangalan. Let's look at the chapter 29. Sa isa pa po, Kawikaan, Proverbs chapter 29 verse 20. sa Kapitulo 29 po, talatang 20. Verse 20. Chapter 29 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakikita mo ba ang tao na padalos-dalos sa kanyang mga salita? May pag-asa pa ang hangal kaysa kanya. So, until we understand the whole situation, we should be careful to talk. Kaya nga hanggang sa maintindihan po natin yung talagang kabuuan ng sitwasyon, dapat tayo mag-ingat magsalita. But if we rush to talk, then the Bible says there is more hope for a fool than for him. Pero kung padalos-dalos po tayo sa pagsasalita, sabi ng Biblia, may pag-asa pa ang hangal kaysa kanya. Do you know Alexander? Kilala niyo ba si Alexander the Great? The Alexander the Great? The Alexander received the gift, the 2 hunting dogs. Kaya si Alexander po, nakatanggap po siya ng regalo na 2 aso na magaling sa pangangaso. So he went to hunt Kaya, with kaya, 2 dogs. kaya umalis po siya para mangaso kasama yung 2 niyang aso. And even though they were rabbits, they just stay and doesn't hunt. Pero yung 2 aso po na yun, kahit na nandun po yung mga kuneho, sila po yung nananatili lang at hindi po nila yun hinahabol. So Alexander the Great really got mad.
Kaya si Alexander the Great, nagalit po talaga siya. And he shoot these two dogs. At kanya pong binaril yung dalawang aso na yun. And he called the person who gave him this gift. Kaya tinawag niya po yung tao na nagbigay ng ganung regalo sa kanya. You gave the useless gift. Kaya sabi niya, binigay mo sa akin yung walang kwentang regalo. Even though they were a rabbit, they didn't hunt. Kahit na mayroong mga kuneho, hindi naman nila hinahabol. Then this man said, Lord, these two dogs are the special dogs not to hunt that kind of rabbit. Pero sinabi nung nagbigay sa kanya, Panginoon, yung dalawang aso po na to, special na aso, hindi po sila nanguhuli ng kuneho. They are trained to hunt the tiger and bears. Sila po ay sinanay para humuli ng mga tigre at ng mga oso. It took us so many years to be trained. Gumugol po yan ng napakahabang taon para masanay. Then Alexander said, sayang. Kaya po nang hinayang po sa Alexander the Great. He didn't control his emotion and he didn't wait. Kaya hindi po niya nakontrol yung kanyang emosyon at hindi po siya nakapag-antay. What about Saul? Paano naman po si Saul? Saul should wait for 1 week Di ba si Saul, dapat po siya mag-antay sa loob ng 1 linggo until Samuel came. hanggang sa bumalik po si Samuel. But even though the enemies came, the Samuel didn't come. Pero kahit na pasugod na po yung mga kaaway nila, hindi pa po bumabalik si Samuel. He waited 1 day, 2 days, and until 7th day. Siya po yung nakapag-antay ng 1 araw, 2 araw, hanggang sa 7th araw. But he couldn't wait anymore. Pero hindi na po niya mapagtiisan yung He pag-aantay. was so nervous. Dahil kinakabahan na po siya. And the Israel people scattered and the enemy is coming. At yung nangyari pa, yung mga Israelita, iniiwan na siya, tapos papalapit na yung mga kaaway niya. That's why he called bring the offering. Kaya nagsabi po siya na dalhin nyo na dito yung handog. Actually, before they start the war, they have to offer the sacrifice to the Lord. Sa katunayan po, bago po sila magsimula ng tigmaan, kailangan po nila magbigay ng handog sa Panginoon. But that was not work of king. Pero hindi po yun gawain ng hari. Prophets should do that. Kundi yung mga propeta dapat yung gumagawa nun. That's why he should wait until the prophet Samuel comes. Kaya nga diba, dapat natuto siya mag-antay hanggang sa dumating yung propetang si Samuel. But he couldn't wait, so he offered the sacrifice. Pero dahil hindi na po siya makapag-antay, siya po yung naghandog ng alay. At that time, the Samuel came. At yun din po yung oras na dumating si Samuel. Actually, the 7th day was not ending. Kasi diba, hindi pa naman tapos yung 7th araw. So what if the Saul wait until that day? Kaya nga, paano kaya kung nakapag-antay si Saul hanggang sa oras na yun? That's why he couldn't continue his kingdom. Kaya yun po yung naging dahilan kung ba't hindi na po nanatili yung kanyang kaharian. It can happen in our Christian life. Maaaring mangyari din po yun sa ating buhay Kristiyano. When I wait, other brothers and sisters get married one by one. Kaya habang nag-aantay ako, yung mga kapatid, kinakasal na sila isa-isa. I wait and wait, but where is my brother? Where is my sister? Mag-aantay ako na mag-aantay. Pero nasan yung brother ko? Nasan yung sister ko? I wait 1 month, 1 year, 2 years. Nakapag- Where is my husband and wife? Nakapag-antay na ako ng 1 buwan, ng 1 taon, pero nasan yung mapapangasawa kong lalaki o babae? I cannot wait anymore. Hindi na ako makapag-antay. So I have to find the one in outside. Kaya maghahanap na lang ako ng asawa sa labas. Luckily, one co-worker loves me. Kaya swertehan, minamahal siya nung kanyang katrabaho. Okay, let's have a date. Kaya sige, tara, mag-date tayo. One day I'm gonna evangelize you. At isang araw, i-evangelize din naman kita. Who are you? Pero sino ka ba? Are you God? Ikaw ba yung Diyos? How can you decide to save him? Paano mo mapagpapasyahan na makapagligtas? Until God's time, we have to wait. Kaya nga hanggang sa dumating yung oras ng Diyos, dapat tayo matutong mag-antay. Even though we live alone until we die, if that is the will of God, we have to live alone. Diba, kahit mabuhay tayo na mag-isa hanggang mamatay, kung yan yung kalooban ng Diyos, mabuhay tayong mag-isa. We cannot go to the wrong way because of impatience. Kaya dapat hindi po mamali yung ating pong nilalakaran dahil hindi na po tayo makapag-antay. Let's look at the Psalm number 40. Kaya tignan po natin sa Kawikaan, chapter 40, Psalm number 40, verse 1. sa verse 1 po, I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry.
Kaya sabi, matyaga akong naghintay sa Panginoon, kumiling siya sa akin at pinakinggan ang aking daing. I wait and wait. Kaya sabi, matyaga akong naghintay. Then finally, God hear me. At pagkatapos, pinakinggan siya ng Diyos. So until God hears my cry, our cry, we have to wait patiently. Kaya nga po hanggang sa marinig po ng Diyos yung ating pagtangis, dapat tayo matyagang magantay. In our ministry, sometimes there is a misunderstanding. Diba sa ating pong ministry, minsan meron pong maling pagkaunawa. Sometimes when we have a fellowship, there is a misunderstanding. Gayon din po sa ating mga fellowship, meron pong maling pagkakaunawaan. Even though I wait, these brothers and sisters are not changing. Kahit na nag-antay ako, itong mga kapatid na to, hindi naman nagbabago. I cannot wait until they change. Hindi ko na maantay na magbago pa sila. I'll stop attending the church. Kaya hindi na ako pupunta ng church. That will be the big mistake. Yun po yung malaking pagkakamali natin. We should wait patiently. Kaya nga dapat tayo matyagang magantay. Sometimes we have a financial difficulties. Minsan din meron tayong problema sa pera. Even though I try to get a job again and again, I cannot find. Kahit na naghanap ako ng trabaho pa ulit-ulit, wala naman ako makita. But luckily, there is the chance to work in abroad. Pero swertihan, merong pagkakataong makapagtrabaho sa ibang bansa. Wow, I'm gonna go out. Sige, lalabas na ako ng bansa. But there is no church. Pero wala namang church doon. Then how can we live for God without church? Kung gayon, paano tayo mamumuhay sa Diyos nang wala yung church? It's not luck. Hindi po yun biyaya, hindi It's po yun the swerte. temptation of Satan. Kundi isang tukso ni Satanas. But if we don't wait until God answers us, we just grab that kind of chance and depart from the church. Pero kung hindi tayo matututong mag-antay sa oras po ng Diyos, kukunin po natin yung pagkakataon na yun at aalis na sa church. Let's look at the lamentation. Tignan po natin sa panaghoy. Lamentation after Jeremiah. Lamentation chapter 3. Pagkatapos po ng aklat ni Jeremias, sa panaghoy po, Kapitulo 3, verse 26. sa talatang 26 po. Verse 26, it is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. Mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. It's better to wait. Kaya mas mabuti pong mag-antay na lang. Because to those who wait until God's time, God prepared a lot of blessing. Dahil yung mga tao po marunong mag-antay hanggang sa dumating yung oras ng Diyos, naganda po yung Diyos para sa kanila ng napakaraming pagpapala. So verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Yes. So verse 27, it is good for a man to bear the yoke in his youth. If that is the will of God to give us that yoke and burden, we can take it. Kaya nga sabi sa verse 27, mabuti nga sa tao na pasanin ng pamatok sa kanyang kabataan, kaya ipapasan po sa atin ng Diyos yung ating pamatok o yung kabigatan na to, kung kalooban po yun ng Diyos, yun ay mabuti. The verse 28, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Maupo siyang mag-isa sa katahimikan kapag kanyang iniatang sa kanya. Yes. So, we should learn the patience. Kaya dapat po tayong matutong mag-antay. When the time comes, Jesus will say, let us go again. Kaya nga kapag dumating na po yung pagkakataon, sasabihin din po ni Jesus sa atin na bumalik tayo doon. Let's go back to John chapter 11. Kaya balikan po natin sa 1 Kapitulo 11. After 2 days, Jesus said, the verse 7, after this, he said to disciples, let us go to Judea again. Kaya pagkalipas ng 2 araw, sinabi ni Jesus sa talata 7, pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayong muli sa Judea. But the disciples didn't want to go. Pero yung mga alagad niya, ayaw nilang sumama. The verse 8, would you read? Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabay, ngayon pinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at muli kang pupunta roon? At that time, before chapter 11, Jesus, because of the word of Jesus, the Pharisees and Jews wanted to stone Jesus and kill Jesus.
Kaya bago po yung oras po na ito, bago po magkaroon ng Kapitulo 11, dahil po sa pagtuturo ni Yeso Kristo, yung mga Pariseo at yung mga Hudyo, gusto po nilang batuhin si Jesus. That's why the disciples were scared. Kaya nga natatakot po yung kanyang mga alagad. They didn't want to go back to Judea. Ayaw po nilang bumalik dun sa Judea. So Jesus said, let's go to Judea again. Pero sinabi dito ni Yeso Kristo, pumunta tayong muli sa Judea. But they said, are you going there again? Pero sinabi nila, pupunta ka dun muli. So, in our Christian life, when Jesus says, let us go again, sometimes we think, again? Kaya sa ating buhay Kristyano, kapag sinabi sa atin ng Panginoon na pumunta tayong muli doon, pero sinasabi natin, ulit? 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 Let's conduct a Bible seminar again? Again? Ulit? O tara, magsagawa ulit tayo ng Bible seminar. Na naman? Let's have a fellowship again? Ulit? Tara, magkaroon tayo ng fellowship. Paulit-ulit. Sometimes we are tired. Kasi po, di ba, minsan pagod tayo. Sometimes we are scared. At minsan din, naduduwag tayo. Sometimes we are depressed. That's why we don't want to go again. At minsan rin nalulumo tayo, kaya ayaw na nating bumalik muli. Lord, I visited again and again, invite them again and again, but they don't come. Panginoon, binisita ko na yung paulit-ulit, inimbitahan ko na yung paulit-ulit, di naman sila pumupunta. But do you want me to visit again? Tapos gusto mong bisitahin ko ulit sila? Yes. If God wants to go again, we have to follow Him. Opo, kapag po ginustong muli ng Diyos na pumunta ulit tayo doon, dapat tayong sumunod. Even though we are scared, if God goes, we have to follow Him. Kahit na naduduwag tayo, pero kung pupunta doon yung ating Panginoon, dapat tayong sumunod. Sometimes we conduct a Bible seminar in province. Kasi di ba minsan nagkakandak tayo ng Bible seminar sa mga probinsya? The many brothers and sisters join. Kaya maraming mga kapatid yung nakibahagi. Sometimes no water, At minsan walang tubig. no electricity. At wala din kuryente. And the brothers and sisters sleep like this. At yung mga kapatid, ganito na sila matulog. And they ask, why did you come? At sabi nila, ba't ba tayo pumunta? Why did you come? Bakit Even though it's really uncomfortable. bakit ako pumunta kahit na hindi naman komportable dito? But after Bible seminar, they ask, when did you come again? Pero pagkatapos ng Bible seminar, tatanungin nila tayo, kailan po kayo muling babalik? When they really understand the salvation, they ask again, when did you come again? Kaya kapag talaga naunawaan, When will you come again? kaya kapag naunawaan talaga nila yung kaligtasan, tinatanong nila tayo na, kailan kayo babalik ulit? If God wants to visit again and save again, we have to follow Him. Kaya kung gusto po ng Diyos na bumisita po ulit doon at magligtas, dapat po tayong sumunod. So verse 16, at the time the Thomas said, the verse 16, chapter 11, John chapter 11, verse 16, let us also go that we may die with Him. Kaya po sa verse 16, sinabi po ni Tomas, pumunta rin tayo upang mamatay na kasama niya. Yes. We need this heart. Kaya kailangan po natin yung ganitong uri ng puso. Even though we die, let us follow Jesus. Let us go again. Na kahit sa ikamamatay natin, sumunod tayo kay Jesus, pumunta rin tayong muli. So sometimes God says, wait. Then we have to wait. Kaya minsan kapag sinabi ng Diyos na magantay, dapat tayo magantay. Jesus stayed 2 more days. That time is the time to wait. Kaya si Jesus na natili pa siya ng 2 araw pa, yung oras na yun, yung araw na manatili pa o magantay. Through waiting, the people learn the patience. Dahil sa pamagitan po ng pag-aantay, yung mga tao ay natututong magantay. But when Jesus say, let us go again, they have to go again. Through this, they learn the obedience. Pero kapag sinabi po ni Jesus na bumalik po tayong muli o pumunta tayong muli, dapat tayong pumuntang muli doon at sa pamagitan nun, matututo po tayo ng pagsunod. Let's look at the Numbers chapter 9. Kaya tingnan po natin sa mga bilang. Numbers chapter 9, verse 21 and 22. Mga bilang po, Kapitulo 9, talatang 21 hanggang 22. 21 and 22. This is how God guided and trained the Israel people in the wilderness. Kaya ganito po ginabayan at sinanay po ng Diyos yung mga Israelita sa ilang. Would you read? Kung minsan ang ulap ay nananatili mula sa hapon hanggang sa kinaumagahan, kapag ang ulap ay pumaitaas sa kinaumagahan, ay naglalakbay sila. Maging araw o gabi, kapag ang ulap ay pumapaitaas, ay naglalakbay sila. Verse 22,
maging 2 araw o 1 buwan, o mas mahabang panahon na nakatigil ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo, nananatili doon, ay nananatili ang mga anak ni Israel sa mga tolda at hindi naglalakbay. Subalit kapag pumaitaas, ay naglalakbay sila. So, after Exodus, until they entered the land of Canaan, they stayed in the wilderness. Kaya pagkatapos po ng Exodus, hanggang sa makapanatili po sila o makapunta sa Kanaan, sila po yung nanatili sa ilang. And through the pillar of the cloud and the pillar of the fire, God guided the Israel people. At sa pamagitan po ng mga haligi ng ulap at haligi ng apoy, ginabayan po ng Diyos yung mga Israelita. But actually, this is the training. Pero sa katunayan, ito po yung pagsasanay. Think about this. When Israel people stayed, they set up the tent. Isipin niyo po ito, di ba kapag po tumitigil yung mga Israelita, nagsasagawa sila ng mga tolda? It's hard work and it takes us so much time. Ito po yung mahirap na gawain at gumugugol ng oras. So the pillar of cloud stopped, then they stop and set up the tent. Kaya kapag tumigil po yung haligi ng ulap, titigil din sila at magtatayo ng tolda. It's finishing. Let's have some lunch. Kaya, tapos na, tara, kain naman tayo. And they cook and they are about to eat. Kaya nagluto sila, tapos nung papakain na sila, At that time, the cloud moved. nung oras na yon, gumalaw yung ulap. Oh, the pillar of cloud moves. Gumalaw yung ulap. They stopped eating and they pack again and follow. Kaya titigil sila sa pagkain at magliligpit ng gamit at susunod ulit. So through this, they learn obedience. Kaya sa pamamagitan po nito, natuto po sila ng pagsunod. Wherever Lord goes, we follow you. Kaya saan man po maraon yung ating Panginoon, susunod tayo sa Kanya. That is obedience. Dahil yun po yung pagsunod. But when the cloud stopped, 1 day, 1 month, 1 year, they stop here. Pero kapag tumigil po yung ulap ng 1 araw, 1 buwan at 1 taon, tumitigil din sila. We are sick of this place. Sabi nila, ayoko na dito, sawa na ako sa lugar na to. That there looks good. Tignan mo yung lupain na yun, mukhang maganda dun. We want to move there. At gusto natin makapunta dun. But the cloud, as long as cloud stop, they cannot move. Pero hanggat sa nakapanatili po yung ulap, hindi po sila pwedeng umalis. Through this, they learn patience. At sa pamamagitan po nito, natuto po silang mag-antay. So God wants to train us how to be patient, how to wait until God's time, and how to obey when God says to move. Kaya yung Diyos po, tinuturuan niya po tayo ng pasensya hanggang sa dumating po yung oras ng Diyos na sa pamagitan ng pag-aantay at tinuturuan niya rin po tayo ng pagsunod kapag po kanya na po tayong pinapunta. Some brethren have a pet, right? Pet. Di ba po yung ibang kapatid may alagang hayop? The dog. Yung, maaari aso. Sometimes I see when the master give the food, put the food, and then say, wait. Kaya nakikita ko minsan kapag yung amo niya naglagay ng pagkain at sasabihin sa aso, wait lang. Wait lang. Then he was about to eat and wait. At kakainin niya sana pero nag-antay siya. Sometimes they spill at the spit. At minsan naglalaway sila. Because they really want to eat. Kasi gusto na talaga nilang kumain. They drop the spit, Kaya naglalaway sila, but they wait pero nakaantay lang sila. until the master says, eat. Hanggang sa sabihin ng kanyang amo na, sige, kain na. Even dog is trained like this. Di ba, maski yung aso natututo nito. God says, wait, Kaya sinabi ng Diyos sa atin, mag-antay ka. wait. Mag-antay ka. Then we have to wait. Kung gayon, dapat tayo mag-antay. And if God says, go, then we have to go. At kapag sinabi ng Diyos, pumunta ka, at dapat pumunta rin tayo. Let's go back to John chapter 11. Balikan po natin sa 1 Kapitulo 11. John chapter 11, verse 32. Sa talatang 32 po. So if we don't know the God's plan, we cannot wait. Kaya kung hindi po natin yung alam, yung plano po ng Diyos, hindi po tayo matututo mag-antay. And we cannot understand why God allow us this kind of suffering. Gayon din, hindi natin maunawaan kung ba't pinahintulot ng Diyos yung kahirapan natin. That's why sometimes we complain to God. Kaya minsan nagreklamo tayo sa Diyos. Maria also didn't understand why Jesus didn't visit her.
Gayon din po, si Maria, dito po, hindi niya po naintindihan kung ba't hindi agad bumisita si Jesus sa kanila. That's why Mary complained to Jesus. Kaya nagreklamo po si Maria kay Jesus. The verse 32, would you read? Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod ito sa kanyang paanan at sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. So it means, why you didn't come early? Kaya ibig sabihin, ba't hindi ka agad pumunta? My brother already died. Namatay na yung aking kapatid. If you visit early, my brother probably doesn't die. Kung pumunta ka lang sana na mas maaga, maaari hindi namatay yung kapatid ko. She's complaining. Kaya siya po'y nagreklamo. If we don't know the God's plan, we complain. Gayun din po, kung di natin alam yung plano po ng Diyos, magreklamo din tayo. And other people also misunderstood Jesus. Ganun din po, marami pong tao na mali yung pagkaunawa tungkol kay Jesus. The verse 33, would you read? Kaya't nang makita ni Jesus na siya'y umiiyak, pati na ang mga Hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabag sa spirito at nabahala. Then verse 35. Let's read it together. 3, 2, 1. Umiyak si Jesus. Yes. Jesus cried. Opo, umiyak po si Jesus. Then other people misunderstand. Look at Jesus, how much he loves the Lazarus. Kaya maraming tao mali yung pagkaunawa sa kanya. Sabi, tignan mo siya, gayon na lamang niya pag minamahal si Lazaro. So people thought Jesus cried because of Lazarus, but actually it's not true. Pero iniisip ng mga tao na si Jesus ay namatay si Jesus ay umiyak dahil namatay si Lazaro. Pero hindi po yung totoo. Jesus already has a plan to raise up the Lazarus. Kasi di ba si Jesus may plano na siyang buhayin muli si So Lazaro. he didn't need to cry for Lazarus. Kaya hindi niya na po kailangan pang umiyak para kay Lazaro. But look at these people. They cried because of the Lazarus, but they don't know they will go to hell. Pero tignan niyo yung mga taong to, umiiyak sila dahil kay Lazaro pero hindi nila alam na papunta rin silang impyerno. So when Jesus looked at them, he has a great compassion. Kaya nung nakita sila ni Jesus, talagang naawa siya sa kanila. You cry for Lazarus who will be raised up, but you don't cry for yourself. Na umiiyak kayo para kay Lazaro na bubuhayin muli, pero hindi niyo iniiyakan yung sarili niyo. Even though there is a Jesus, they don't ask about salvation to Jesus. Na kahit nandun si Jesus, hindi man lang sila nagtanong tungkol sa kaligtasan. They just worried about Lazarus, not for their spiritual destiny. Kundi nag-alala lamang po sila kay Lazaro, hindi po sa kanilang walang hanggang patutunguhan. That's why Jesus cried. Kaya nga po umiyak si Jesus. Let's look at the Luke chapter 23. Tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 23. Luke chapter 23, verse 28. Sa talatang 28, When Jesus carried the cross to die, the women followed him and cried. kaya habang bitbit po ni Jesus yung cross, hanggang bago po siya mamatay, may mga babae po na sumunod sa kanya. At the time, Jesus said, the verse 28, would you read? Subalit tumarap sa kanila si Jesus at sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. You don't need to cry for me Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo na kailangan umiyak para sa akin. because I'll be resurrected. Dahil mabubuhay akong muli. And I just died for your sins. At ako talaga'y kailangan mamatay para sa kasalanan nyo. But Jesus already knew that in AD 70, the Jerusalem will be destroyed and these people will be killed. Pero si Jesus, alam niya na po na sa pagdating ng AD 70, yung Jerusalem ay mawawasak at yung mga tao na yun ay pagpapapatayin. And Jesus already knew that if they don't get salvation, they go to hell. At alam din po ni Yesu Cristo na kung hindi po sila maliligtas, sila yung mapupunta sa impyerno. That's why you don't need to cry for me. You cried for your children. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanila, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga anak. You cry for yourselves and your children. Umiyak kayo para sa inyong sarili at sa inyong mga anak. So these days, many unsaved people have the compassion to save the people. Kaya sa panahon natin, maraming ligaw na kaluluwa yung naawa sa mga ligtas na kaluluwa. Every Sunday you go to the church. Linggo-linggo, nagsisimba ka? Even though there is many chances to date or commit the sin, you don't. Na kahit may pagkakataon na makipag-date ka na, tapos gumawa ka ng kasalanan, ayaw mo? They have a compassion to us, but we have a great compassion to them Kaya naawa tayo sa kanila, pero may malaki po tayong habag para sa kanila. because they don't know
where to go. Kasi hindi po nila alam kung saan sila mapupunta. They don't know the how to get salvation and go to heaven. Hindi nila alam kung paano maliligtas at makapunta sa langit. They are the sinners who will go to eternal hell. Sila yung mga makasalanan na mapupunta sa walang hanggang impyerno. But still they don't know this. Pero hindi pa po nila yun alam. That's why we have a great compassion to them. Kaya meron din po tayong malaking awa para sa kanila. Let's go back to John chapter 11. Balikan po natin sa 1 Kapitulo 11. Finally, Jesus called Lazarus, verse 39. Kaya sa kauli-ulian po, tinawag na po ni Jesus si Lazaro, sa talatang 39. 39. Would you read? Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid ng namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Then the people took away the stone. Kaya inalis po ng mga tao yung bato. And then, the verse 43, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Yes. Then, the verse 44, let's read it together. 3, 2, 1. Ang taong namatay ay lumabas, na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing, at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Yes. Lazarus already dead and the smelly. Kaya si Lazaro po, patay na po siya at nangangamoy na. But when Jesus called the Lazarus come forth, then he received the life again. Pero nung tinawag po siya ni Jesucristo na, Lazaro, lumabas ka, at pagkatapos doon, siya natanggap niya po muli yung kanyang buhay. So it shows us that only Jesus can give us the eternal life. Kaya nagpapakita po ito sa atin na si Jesucristo lamang po yung makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Because of a sin, our spirit is dead. We are disconnected from God. Diba dahil sa kasalanan, yung ating espiritu namatay na tayo po'y nahiwalay sa Diyos. But through Jesus Christ, we can receive the eternal life. Pero sa pamagitan po ni Jesucristo, maaari po tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. Important thing is how Jesus how Jesus give the life to Lazarus again. Kaya yung, That is the word of God. kaya yung mahalagang bagay po dito, dapat po nating malaman kung paano pong binigyang buhay muli ni Jesucristo si Lazaro. Yun po yun sa pamagitan ng salita ng Diyos. So Lazarus received the life not by his good deeds, Kaya hindi and not by his prayer, but by the word of Jesus. Kaya natanggap po muli ni Lazaro yung kanyang buhay, hindi dahil sa mabait siya o nananalangin siya, kundi dahil po sa salita ni Jesus. So how can the people get salvation? Kaya paano ba maliligtas yung tao? Not by their own words, but by the word of God. Hindi po sa kanilang sariling pagpapagal, kundi po sa salita lamang ng Diyos. Let's look at the Isaiah chapter 55. Tignan po natin sa Isaias, Isaiah chapter 55, verse 3. Sa Isaias po, Kapitulo 55, talatang 3. Verse 3 says, Incline your ear and come to me, hear, and your soul shall live. Sabi po dito, ang inyong tainga ay inyong ikiling, at Chapter 55, verse 3. pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. So how can our dead spirit alive? Kaya paano po na yung ating patay na espiritu ay mabubuhay muli? We have to listen the word of God. Kailangan po natin pakinggan yung salita ng Diyos. Incline your ear and come to me, hear, and your soul shall live. Ikiling natin yung ating tainga at pumarito tayo sa Kanya, nang sa gayon yung ating kaluluwa ay mabuhay. So when the sinner listen the message of salvation in the Bible, when they realize that Jesus already redeemed their past, present, the future sins, their spirit is alive and they get the eternal life. Kaya nga po kapag yung patay na kaluluwa ay napakinggan po yung mensahe ng kaligtasan sa pamagitan ng Biblia, kapag ito'y kanilang naunawaan, yung kanila pong espiritu ay mabubuhay muli at matatanggap po nila yung buhay na walang hanggan. So by the word of God, Lazarus received the life again. Kaya sa pamagitan po ng salita ng Diyos, natanggap po muli ni Lazaro yung kanyang buhay. And we have to understand, we have to know, there is the work of man and work of God. Kaya dito din po, dapat po nating maunawaan na meron pong gawain yung Diyos at gawain yung tao. At the time, they covered the tomb by big stone.
Nung panahon po na yon, kanila pong hinaharangan yung mga libingan gamit po yung malaking bato. And they put the dead body here. At nilalagay po nila sa loob yung bangkay And they wrap the dead body. at nilalagyan nila ng tela yung bangkay. So Jesus said, take away the stone. Kaya inutusan sila ni Jesus na alisin ninyo ang bato. Who take away the stone? Kaya sino po yung nag-alis ng mga bato? Tao or si Jesus? Si Jesus ba o yung tao? Tao. This is work of man. Yung tao po. Kaya ito yung gawain ng tao. And Jesus called the Lazarus, Lazarus, come forth. At tinawag ni Jesus si Lazaro, Lazaro, lumabas ka. And giving the life to Lazarus is work of God. Kaya yung pagbibigay muli ng buhay kay Lazaro ay gawain po ng Diyos. Then Lazarus come like this At lumabas si Lazaro na gaya nito. because he is wrapped. Dahil siya po ay nababalutan. He cannot move properly. Hindi po siya makagalaw ng maayos. Then Jesus said, lose him. Kaya sabi nila ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya. Then people have to lose the wrap. At tinulungan ng mga tao na kalagan siya, tilisin yung kanyang mga That is tela. the work of man. At yun pong muli ay gawain ng tao. But Jesus gave him the strength to work and work for the Lord. Pero si Jesus po yung nagbigay sa kanya ng kalakasan para makalakad at gumawa para sa Diyos. Because giving the strength is the work of God. Dahil yung pagbibigay po ng kalakasan ay gawain ng Diyos. So, we have to distinguish work of man and work of God. Kaya dapat po natin masuri na maayos yung gawain ng tao at yung gawain ng Diyos. Inviting people, this is our work. Yung pag-iimbita sa mga tao, yun yung gawain natin. And visiting and sharing the word of God is our work. Yung pagbibisita, pagbabahagi ng salita ng Diyos, yun yung gawain natin. Preparing the fund for the Bible seminar or summer retreat, this is our work. Yung paghahanda ng fund para sa ating Bible seminar o kaya sa summer retreat, gawain po natin yun. But opening their heart and helping them to get salvation is God's work. Pero yung pagbubukas po ng kanilang puso at pagtulong sa kanila para maligtas ay gawain na po ng Diyos. Even after we get salvation, we are wrapped. Di ba, paski po pagkatapos na tayo maligtas, tayo din po'y nababalutan. We want to live for God, but we are wrapped. Gusto nating mamuhay para sa Diyos, pero tayo po'y may balot. And as much as we become free, we can work for the Lord, we can follow Jesus more freely. Kaya kung paano po tayo unti-unting nakakalagan, doon po natin higit na nasusundan yung Panginoon sa Kristo ng malaya. Some brothers and sisters are wrapped by smoking and drinking alcohol. Yung ibang mga kapatid, sila nabalutan na sila ng kanilang paninigarilyo at pag-iinom. Some brothers and sisters are wrapped by some sins. Yung ibang kapatid din, sila'y nababalutan na sa pamamagitan ng ibang kasalanan. Then Jesus said, lose him. Kaya inutusan sila ni Jesus, kalagan ninyo siya. So we have to help them to lose their sins. Kaya dapat po natin silang tulungan para po makalagan sila mula sa pagkakasala. Because that is our work. Dahil yun po yung gawain natin. But God will give them the spiritual strength to live for God. That's the God's work. Pero yung pagbibigay po ng espiritual na kalakasan para makapamuhay para sa Diyos, gawain na po yun ng Diyos. Naintindihan po? So when we do our work, God will do His work. Kaya kung gagawin po natin yung ating gampanin, gagawin din po ng Diyos yung kanyang gawain. And here is the work of man, Kaya nandito po yung gawain ng tao and here is the work of God. at yung gawain ng Diyos. So some people think we are zero and God will do everything. Kaya may ibang tao, iniisip nila, tayo, zero tayo, tas gagawa na lahat ay Diyos. That's not right. Hindi po yun tama. And some people do like this. They do everything, but they don't rely on God. Pero yung iba naman, ginagawa nila lahat, pero hindi sila nagtitiwala o umaasa sa Diyos. That's not right. Hindi rin po yun tama. And some people think they do half and God will do half. Pero may ilan din nag-iisip, gagawin ko yung kalahati at gagawin ng Diyos yung kalahati. What do you think? Is it right or wrong? Ano po sa tingin nyo? Tama ba to o mali? It's wrong. Because these people think the lack of God's work I can feel. Kasi iniisip ng mga tao na ito na yung kakulangan ng Diyos kaya kong punan. No. Hindi po. I have to do our best. I have to do my best and God will fulfill His work fully. Kundi
gagawin ko yung lahat ng aking makakaya at gagawin din po ng Diyos yung lahat-lahat na kanyang gagawin. So, when we do our work, God will do His work. Kaya kung gagawin po natin yung ating gampanin, gagawin din po ng Diyos yung kanyang gawain. So sometimes some brothers and sisters only think only, the overthink. Dahil minsan yung mga kapatid, tamang isip lang sila. So when we read the Bible and pray and have a fellowship, we can get the spiritual strength. Kaya kapag tayo po'y nagbasa ng Biblia, nanalangin, o kaya nakipag-fellowship, nakakatanggap tayo ng spiritual na kalakasan. So reading the Bible is our work. Kaya yung pagbabasa ng Biblia, gawain natin. And giving us the spiritual strength through the Bible is God's work. At yung pagbibigay sa atin ng spiritual na kalakasan sa pamamagitan ng Biblia ay gawain ng Diyos. But some people say, Pastor, how can I get the heart to read the Bible? Pero yung mga ibang tao, sinasabi nila, Pastor, paano ba mababalik yung puso ko sa pagbabasa ng Biblia? So before doing something, they make the many steps. Kaya bago sila gumawa ng meron munang maraming mga hakbang. And they overthink, what if I stop reading the Bible since I start to read? Kaya minsan nag-iisip din sila ng higit na, paano kaya kung itigil ko yung pagbabasa ng Biblia kahit nagsisimula pa lamang ako? What if I find the difficult verses I cannot understand? Paano kaya kung makita ko yung mga mahirap na mga talata dito na hindi ko maintindihan? What if? So he wasted so much time to do his work. Kaya ang dami po nilang mga baka, kaya natitigil po, kaya marami pong oras na nasasayang para makagawa sila. Do you know the Nike? Alam niyo ba yung Nike? What's the slogan? Ano yung logo nun? Just do it. Yung just do it. Just do it. Not overthinking. Hindi po na mag-isip lang na mag-isip. Just do what you have to do. Kundi gawin dapat yung dapat nating gawin. Then even though you have a many concern, you will see God will do His work. Nang sa gayon, kahit na marami kayong inaalala, may kita nyo po kung paano po gagawin ng Diyos yung kanyang parte. What if when I visit the brothers and sisters, what if there is this problem and they misunderstand me? We overthink so much. Minsan nag-iisip tayo na paano kaya kapag binisita ko yung kapatid, tapos meron pala silang problema, tapos mali yung pagkaunawa nila sa akin, masyado po nating iniisip ng sobra yung iba. I want to answer Nike. Remember? Gusto ko sagutin yung Nike. Just do it. Gawin mo lang. When we do our work, God will do His work. We will see it. Kung gagawin natin yung ating gawain, gagawin ng Diyos yung kanyang gawain at makikita natin yon. Pastor, if we conduct a Bible seminar, there is no place. The place is not good and they are aggressive. They don't listen. Just do it. May nagsasabi, Pastor, kapag nagsagawa tayo ng Bible seminar dun, pangit yung lugar, hindi maayos, maantas, agresibo sila, baka hindi sila makinig, pero gawin mo lang. Let's look at John chapter 2. Kaya tingnan po natin sa 1, Kapitulo 2. John chapter 2, Sa 1 po, Kapitulo 2. the verse 7. Sa talatang 7 po. John chapter 2, verse 7. Jesus said to them, fill the water spouts with the water, then they filled them up to the brim. Kaya sabi po, sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Filling the water pots with the water is the work of man. Kaya yung paglagay po ng tubig sa mga tapayan ay gawain po ng tao. And transferring the water to wine is the work of God. At yung pagbago po ng tubig patungo sa alak ay gawain na po ng Diyos. What if this servant overthink and keep asking, not doing something? Kaya paano kaya kung yung mga alagad niya nag-overthink lang sila tapos lagi silang nagtatanong kung ano yung gagawin nila? What if the people will blame us? Paano kung kini-question nila na, paano kaya kung sisihin kami ng mga tao? What if the water doesn't transfer to the wine? Paano kaya kung yung tubig hindi naman magbago at maging alak? Jesus will say, Nike. Sasabihin ni Jesus, Just do it. gawin mo lang. Just obey. Then you will see work of God. Sumunod ka lang at may kita mo yung gawain ng Diyos. They didn't say anything. Kaya wala po silang sinabing anuman. When Jesus said, fill the water pots, then they fill it.
nang inutusan sila ni Jesus na punuin yung tapayan, pinuno nila, nilagyan nila ng tubig. Then they really see the great work of God. Kaya nga nakita talaga nila yung dakilang gawain ng Diyos. Let's look at the Proverbs chapter 21. Tingnan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 21, Proverbs chapter 21, verse 31. sa talatang 31 po. The horse is prepared for the day of battle, but the deliverance is of the Lord. Kaya ang kabayo ay inihanda para sa araw ng paglalaban, ngunit nauukol sa Panginoon ang pagtatagumpay. So preparing the horse is our work. Kaya yung paghahanda po ng kabayo ay gawain natin. But giving us the victory is God's work. Pero yung pagbibigay sa atin ng pagtatagumpay ay gawain na po ng Diyos. So if we don't do anything and expect the God's great work, that is wrong. Kaya nga kung wala naman tayong ginagawa, tapos inaasahan natin yung gawain ng Diyos, mali po yun. We don't read the Bible, but we want to grow up, that is wrong. Ni hindi nga tayo nagbabasa ng Biblia, tapos gusto nating lumago, mali po yun. We don't pray, we don't invite the people, but we want the many people get salvation, that is wrong. Hindi tayo nananalangin o nag-iimbita ng maraming mga tao, tapos gusto natin na maraming tao yung maligtas, mali po yun. When we do our best in our work, God will do His work. Kung gagawin po natin yung lahat nating makakaya sa dapat nating gawin, gagawin din po ng Diyos yung kanyang gawain. And another important thing is, moving the stone, it's like saving the lost souls. Kaya isa pa pong mahalagang bagay dito, yung pag-alis po sa bato ay kaya na rin po ng pagliligtas ng mga kaluluwa. And losing Lazarus is the serving brothers and sisters. At yung pagkalag po kay Lazaro ay paglilingkod sa mga kapatid. That is the two missions that God gives us. At yun po yung dalawang misyon na ibinigay po sa atin ng Diyos. This is the purpose of our life. Ito po yung layunin ng ating buhay. Why do we live in this world? Bakit ba tayo nabubuhay dito sa mundo? We are living to save one more lost souls. Tayo po yung nabubuhay para makapagligtas pa ng isang kaluluwa. Even though their sins were already forgiven, so many people don't know and they are going to hell. Kahit na yung lahat ng kasalanan ng mga tao ay napatawad na, marami pa rin tao yung hindi alam nito at mapupunta sila sa impyerno. That's why we do everything to save more lost souls. Kaya nga po, ginagawa natin yung lahat nating makakaya para makapagligtas pa ng kaluluwa. And we cannot do this mission alone. At hindi po natin kayang gawin yung misyon na to na mag-isa. That's why we need the co-workers. Kaya na nga kailangan po natin ng mga kamanggagawa. That's why we serve the brothers and sisters to grow up more and work together for the gospel. Kaya nga pinaglilingkuran natin yung mga kapatid para lumago sila at maging kamanggagawa po natin para sa Ebanghelyo. So if we say our two mission is serving the brothers and sisters in the church, and out of the church, we save the lost souls. Kaya kung sa madaling salita po, yung ating dalawang misyon ay yung paglilingkod sa mga kapatid sa loob ng church at pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa sa labas ng church. But if we say the only one mission in our life, saving lost souls. At kung sasabihin naman natin na meron lamang tayong isang misyon sa buong buhay natin, yun po yung pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Because the reason why we serve the brothers and sisters is also eventually we want to save the lost souls together. Kasi 'di ba kapag po pinaglilingkuran natin yung mga kapatid, yun lamang po yung kapalit na para makapagligtas pa tayo ng mga kaluluwa. Let's go back. Let's look at the 1 Corinthians chapter 3. Tignan po natin sa unang Korinto, kapitulo 3. 1 Corinthians chapter 3, verses 6 and 7. Sa talatang 6 hanggang 7. 6, verse 6, Apostle Paul said, I planted and Apollos watered. Kaya sa verse 6 po, sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. The planting means evangelizing. Kaya yung pagtatanim, ibig sabihin nun yung pag-evangelize. And after Apostle Paul evangelized people, the Apollos take care of them and taught the Bible. So he watered. Kaya pagkatapos po na makapagligtas ng mga kaluluwa si Pablo, si Apollos po yung nagtuturo ng Biblia at tinutulungan sila sa kanilang buhay Kristyano. Kaya ang sabi, siya yung nagdilig. So, planting, watering is the work of man. Kaya yung pagtatanim at pagdidilig ay gawain ng tao. But the plants really grew up and the blossom, the bear the fruits, that's the work of God.
Pero yung pagbigay po ng paglago sa halaman at pagbibigay dito ng bulaklak, yun na po ay gawain ng Diyos. So verse 6, the last part, God gave the increase. Kaya sabi sa verse 6, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Then verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't walang anuman ang nagtatanim o nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Yes. So, we must not forget the two purposes of our life. Kaya wag po dapat natin makalimutan yung dalawang layunin ng ating buhay. We are living to serve the brothers and sisters, and we are living in this world to save more lost souls. Kaya nabubuhay pa po tayo para mapaglingkuran natin yung mga kapatid at patuloy po tayo nabubuhay para naman po makapagligtas pa ng mga ligaw na kaluluwa sa mundo. Pastor, then do we need to study in the school? Pastor, kung gayon, kailangan pa ba mag-aral sa school? Yes. Opo. Because when we study hard, through our good grade or the diligence, we can save more lost souls. Opo, kasi dahil sa pamamagitan ng mainam na score sa school o kaya sa ating pagiging masipag, maaari po tayo makapagligtas pa ng ligaw na kaluluwa. We have many students. Don't be lazy Marami in tayo- your study. Marami tayo ditong mga estudyante, huwag po kayong maging tamad sa pag-aaral. We have to study hard. Dapat pa tayong higit na mag-aral. Then you can have the more chances to evangelize. Nang sa gayon, magkaroon pa po tayo ng higit na pagkakataon na makapag-evangelize. Why do we have to work in our job? Gayon din, bakit ba natin kailangan magtrabaho sa ating trabaho? And why do we have to wash the clothes and the dishes? Why do we have to do the housework? At bakit natin kailangan maglaba at maghugas at gawin yung mga gawain sa bahay? If we are not diligent, how can we be a good example to evangelize others? Dahil kung hindi naman tayo magiging masipag, paano tayo magiging mabuting halimbawa para makapag-evangelize ng iba? Why do we need to take exercise? Bakit ba natin kailangan mag-exercise? When we are healthy, we can save the more lost souls. We can continue to evangelize. Dahil kung malusog po tayo, mas makakapagpatuloy tayo sa makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. So only reason why we are doing everything, the reason of the everything we do is to save lost souls. Kaya yung pinakadahilan lamang po ng lahat ng ginagawa natin ay yun yung pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Let's go back to John chapter 11. Kaya balikan po natin sa 1 Kapitulo 11. So finally, Jesus teaches this lesson, verse 25. Kaya sa kauli-ulihan, ito na po yung tinuro ni Jesus, yung aral na to sa talatang 25. Verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Yes. Jesus is a resurrection. Kaya si Yesu Cristo po yung muling pagkabuhay. So those who believe in Jesus will be resurrected. Kaya yung lahat po na nananampalataya kay Yesu Cristo ay muli pong bubuhayin. And Jesus is alive. At si Jesus po yung buhay. So those who believe in Jesus have the eternal life. They will go to heaven. Kaya yung mga nananampalataya po kay Yesu Cristo, meron po silang buhay na walang hanggan, mapupunta po sila sa langit. Jesus raised the dead man 3 times. Kaya binuhay po ni Yesu Cristo yung kaya bumuhay po si Jesus ng tao ng 3 ulit. In Mark chapter 5, there is the daughter of Jairus. Kaya sa Marcos Kapitulo 5 po, nandito po yung anak ni Jairus. Jesus said, Talita kum. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, Talita kum. It means a girl raised up. Kaya kahulugan po nun, o batang babae, bumangon ka. Then that daughter, arose from the death. Kaya yung batang babae na yun, yung anak niya, ay nabuhay mula sa kamatayan. In Luke chapter 7, there is the dead son of the widow in 9. Kaya yung sa Lucas Kapitulo 7 naman po, nandito po yung patay na anak ng babae mula sa Nilo. And Jesus arose the dead son. At binuhay muli ni Yesu Cristo yung kanyang anak. And in John chapter 11, Jesus arose the dead Lazarus. At dito po sa 1 Kapitulo 11, binuhay muli ni Yesu Cristo yung patay na si Lazaro. So he showed that whoever believes in Jesus will be resurrected. Kaya pinapakita po dito ni Yesu Cristo na sino man yung sumasampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. What's the chapter of love? Ano ba yung kapitulo ng pag-ibig? 1 Corinthians chapter 13. Yung unang Korinto, Kapitulo 13 po. What's the chapter of faith? Ano naman yung kapitulo ng pananampalataya? Hebrew chapter 11. Mga Hebreo, Kapitulo 11. What's the chapter of resurrection?
ay yung kapitulo ng pagkabuhay muli. 1 Corinthians chapter 15. Chapter 15. Let's look at the 1 Corinthians chapter 15. Kaya sa unang Korinto po, kapitulo 15, There are many things to study in chapter 15, but because of lack of time, kaya marami, the verse 35. sa verse 35 po, At that time, the people have the question, how are the dead raised up? Then, and with what body do they come? kaya nung oras po na ito, may mga nagtanong sa kanya, paano muling bubuhayin ng mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? So people had the question, how is possible of the resurrection? Kaya may mga tanong yung mga tao na paano naging posible yung pagkabuhay muli? Then the Bible explained, think about the seed. At ipiniliwanag ng Biblia, isipin niyo yung binhi. Have you planted the seed? Nakapagtanim na po ba kayo ng binhi? We have many plants in the church. Marami na po tayong halaman sa church. When we plant the seed, we never seen the image of the rose, image of the mango or apple. Di ba kapag nagtanim po tayo ng binhi, wala naman dito, hindi naman natin makikita dito yung imahe ng rosas o kaya ng mangga. But in this tiny seed, God already put the mango or apple and the flowers. Pero mula po sa katiting na binhi po na ito, inilagay na po dito ng Diyos yung mangga, yung mansanas, at yung mga bulaklak. So when we plant, finally we can see that image. Kaya pagka nagtanim na tayo nito, sa kauli-ulihan, may kita na po natin yung larawan nito. When it dies, we can see that image. At kapag namatay din to, may kita natin yung kanyang imahe. Like this, in the saved person's body, God put the Holy Spirit. Gaya nito, sa mga ligtas na mga tao, inilagay po ng Diyos yung kanyang banal na spirito. And when this body is dead, we can see the spiritual body. At kapag nakita na po natin na namatay po yung katawan na to, may kita po natin yung kanyang spiritual na katawan. Now we cannot see it Ngayon, hindi pa po natin ito nakikita. because that is in our body. Dahil ito po ay nasa ating katawan pa. But like a seed shows the image, the saved people will be resurrected as a spiritual body. Kaya kung paano po na pinapakita po ng binhi yung imahe, yung mga merong pangaligtas na tao po, sila po may papakita mula sa spiritual na katawan. So verse 44, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ay tinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang spiritual. Kung may katawang lupa, ay mayroon ding spiritual. Yes. Now, there is a William Jennings. Kaya nandito na rin po kilala niyo ba si William Jennings? He traveled Egypt. Kaya siya po ay pumunta sa Egypt. And there is the, what do you call it? The mummy, which has been the 3,000 years. Kaya nandun po yung isang mami na namatay na 3,000 taon na yung nakakalipas. And there was a wheat grain. Kaya, By that mummy, there is the wheat grain. kaya sa katabi po nung mami po na yon, meron po dong tumubong halaman. So he brought some and plant. Kaya kinuha niya po yung ibang halaman at itinanim. The seed has been 3,000 years. Yung binhi po na yon ay nagsimula pa po nung 3,000 na yun nakakalipas. But amazingly, they grew up and finally he harvest. Pero yung nakakamanghang bagay po dito, lumago pa po ito at sa kaulihan, kanila po itong inani. Then he shout to people, if God give the life, even the 3,000 years old the seed, again, how can God not give the resurrection to the saved people? Kaya sumigaw po siya sa mga tao na sinasabi, kung paano binigyan ng Diyos ng buhay muli itong binhi na tumagal ng 3,000 taon, paano hindi niya kayang bigyan ng pagkabuhay muli yung mga taong naligtas? Naintindihan po? Let's look at John chapter 5. Tignan po natin sa 1, Kapitulo 5. John chapter 5, verse 28 and 29. Sa talatang 28 hanggang 29. Actually, these verses are very deep.
Sa katunayan po, ito po mga talata na to ay napakalalim. Verse 28 and 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. So here are the resurrection of life and the resurrection of condemnation. Kaya nandito po yung pagkabuhay muli sa buhay at pagkabuhay muli sa kahatulan. When Jesus comes again, before 7 years tribulation, the saved people will be resurrected. Kaya kapag po bumalik na po si Jesucristo, bago po yung 7 taong kapigatian, yung mga ligtas na tao ay may mabubuhay muli. That's the resurrection of life. At yun po yung pagkabuhay muli sa buhay. But after 7 years tribulation and millennium kingdom, when God judges the all unsaved people in the white throne judgment, in Revelation chapter 20, there is the resurrection of condemnation. Pero pagkalipas po ng 7 taong kapigatian at 1,000 taon, kapag po dumating na si Jesucristo para hatulan po yung mga hindi po naligtas na tao, sila po ihaharap sa malaking dakilang puting trono ng Diyos at sila po ihahatulan at bibigyan ng muling pagkabuhay sa kahatulan. So God combined the dead body with the spirit of unsaved people, then cast them into the lake of fire. Kaya yung katawan po ng mga hindi naligtas na tao at yung kanilang espiritu ay gagawing isang muli ng Diyos at itatapon sila sa walang hanggang parusa. That will be the resurrection of condemnation. At yun po yung tinatawag na pagkabuhay muli sa kahatulan. But if we really get salvation, we will be resurrected in the spiritual body and go to heaven. Pero kung totoong naligtas po tayo po ay mabubuhay muli sa buhay at magkakaroon po ng spiritual na katawan. Let's look at the last verse, 1 Corinthians chapter 15. Tignan po natin sa huling talata, 1 Korinto, Kapitulo 15. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sa talatang 58, So if we really believe the resurrection, we can live like this. kaya kung talaga naniniwala tayo sa pagkabuhay muli, maaaring ganito yung pamumuhay natin. The verse 58, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Resurrection is true. Kaya totoo po yung pagkabuhay muli. We will be resurrected. Tayo po'y bubuhaying muli. As a spiritual body, we will go to heaven. Kaya bilang spiritual na katawan, tayo po'y mapupunta sa langit. If you really believe that, then be steadfast At kung talagang nananampalataya kayo doon, kayo'y maging matatag. and immovable and always abounding in the work of the Lord. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Because there is a really resurrection, our labor, our sacrifice is not in vain. Kaya dahil meron talagang pagkabuhay muli, yung ating pong mga gawa ay hindi po walang kabuluhan. There is one missionary who preached the gospel in Africa for 40 years. Kaya meron po isang misyonaryo na nangaral ng ebanghelyo sa Africa sa loob ng 40 taon. And when he went back to America, in that day, the President Roosevelt arrived in the airport. At pagbalik niya po sa Amerika, nung oras din iyon, yung presidente na si Roosevelt ay nakapunta din sa airport. Then so many people welcome that president. Kaya maraming tao po yung nag-welcome dun po sa And they presidente. give the flowers to president. At binigyan pa nila ng bulaklak. But at the time, nobody welcomed this missionary. Pero nung oras po niyon, wala pong sino man na sumalubong doon sa And misyonaryo. suddenly, he was sorrowful. Kaya nung oras po na yun, talagang nalungkot siya. Nobody knows. Wala nakakaalam. But at the time, there was a voice in his deep heart. Pero nung oras po na yun, meron pong tinig sa pinakaibuturan ng kanyang puso. It says, you don't arrive in the kingdom of God yet. Kaya may nagsabi po doon na, hindi ka pa naman nakakapunta sa kaharian ng Diyos, di ba? So, in this world, this world is not the end. Kaya yung mundo po na ito, hindi po ito yung katapusan. If there is a really resurrection, when we go to heaven, we will get all the reward and we will meet our Lord. Kaya kung talagang merong pagkabuhay muli,
kapag po napunta na po tayo sa langit, talaga matatanggap natin yung ating gantimpala at makakasama natin yung ating Panginoon. That's why verse 58 says, "Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Kaya nga sinasabi ng kapit ng talatang 58 na kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Tama po ba? Let's pray together. Manalangin na po tayo.